what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi naintindihan ng mga anti-Duterte ang post na to. Na-misinterpret nga ba? O sinadyang i-misinterpret? Pananakot nga ba to at pagbabanta personally? Or sa social media lang? So para sa akin, sinadya talagang hindi intindihin ng mga bugok na to ang post na to. Ito yata yung time na maraming mga nabablock na mga Facebook accounts ng mga anti-Marcos and anti-Duterte rallies. So pinost ni Master Macdum ang mga katagang ito. Dun sa mga nanghahak, sa mga ouster ni President Duterte, sa mga nanghahak, huwag nyo i-attack directly yung tao. Idamay nyo yung mga anak o yung close relatives nila na walang kamuwang-muwang. Dahil lalo sila magagalit if you attack them directly. Pero pag yung loved ones na nila yung dinamay, they might change their mind. Sinabi ba ni Master Macdum na ipapahanap niya yung mga personal identity nyo at pagbabantaan kayo na papatayin? Wala ata akong nakitang ganun Pero yun yung pinipilit nila na sinabi daw namin. Mga bugok talaga itong mga to At ito pa, ang nirereklamo nila. Yung nilakihan ko yung mga sulat ng pinost ni Master Macdum. Sabi ba naman, listahan daw yun ng mga ipapapatay namin at idadamay daw namin ang mga relatives nila. Palagawa talaga ng mga istorya itong mga to no? For your information, sa mga utak unggoy, ang post na to ay para ho sa Deadma Challenge. Yun yung dapat i-unlike, i-block at i-report sa page ng Duterte Cyber Warriors 2.0. Saka yung Wall of Shame, parehas po sila. Yun yung mga i-unlike at i-block na mga ka-DDS natin para sa Deadma Challenge. Pero po uulitin ko, ang lagi ho nilang sinasabi, listahan daw po yun ng mga gusto po namin ipapatay at idadamay daw namin ang mga relatives nila. Palagawa nga ba talaga ng kwento o sadyang mga bugok lang talagang mga utak nyo? Na misinterpret o sinadyang i-misinterpret? So anong kaso ang ikakaso nyo sa akin dito sa Saudi? Law-abiding citizen po ako dito. At wala ho ako nilalabag na batas dito. Ito hong Jen Miranda na to ang nagbayad ng mga hackers para ipahanap ang personal identity ko, pangalan ng asawa at anak ko, at address namin sa Pilipinas tapos pagbabantaan na ang buhay ng mag-ina ko. For the record, hindi ho namin yung ginawa sa inyo. Kayo ang nag-violate ng cybercrime law. Hindi po ako o si Master Macdum o ang Duterte Cyber Warriors. Aminin nyo na lang kasi na hindi nyo kami matalo-talo sa digmaang sinimulan ng dalawang bugok sa Senado. Nasa Amerika ho ang tao na to. May maranyang buhay kaya wala nang pakialam sa mga katulad nating ordinaryong mamamayan, kaya against siya sa mahal nating Pangulo. So dahil ho sa mga banta sa buhay namin na mag-ina ko, magpa-file po ako ng kaso sa mga bugok na to. Pero di po ako sure kung magiging successful tayo. Dahil una sa lahat, wala po akong pera. Hindi ho ako bayaran katulad nila. Isa yun sa mga dahilan kung bakit law-abiding citizen ako. Dahil ayokong maabala sa mga ganitong klaseng mga senaryo. Itong mga kampon na mga kultong dilaw, handang-handa ako sila mag-file ng kaso kasi mapera sila. So uulitin ko po na hindi po sure kung magiging successful tayo dito. Dahil una sa lahat, wala ho akong pera. Pero kung may makakatulong po sa akin kahit abogado lang, subukan pa rin po natin. Para po malaman natin kung sinong nasa likod ng mga fake accounts at ng mga anti-Duterte trolls na to. At kung sino ang mga nagbabayad sa kanila. So dahil mapera sila, pwede po nila akong ipa-frame up dito at gawa ng mga exaggerated na kwento. O kaya naman ay lagyan ng mga ebidensya para i-push na makulong talaga ako. Well, okay na sa akin yun, wag nyo lang galawin ng mag-ina ko. Dahil once na ginalaw nyo ang mag-ina ko, alam ko kung sino ang babalikan ko sa inyo. At doble ang isisingil ko sa inyo. Yan ho ang itaga nyo sa mga kokote nyo. Pero di ko po pwedeng itanggi that I committed the most brutal crime in the 21st century. First crime that I committed is I tell the truth. And the second crime that I committed, I did the right thing. Then if telling the truth and doing what is right is the most brutal crime in the 21st century, then I'm willing to plead guilty.